us, Lord God. We gather your praises. We make it loud. It's all of creation. We join in the song. Join in the sound. The song of your freedom is all around. And we the reason will shout it out. Shout it out. This is the sound of victory. This is the sound 'cause we are free. You are high and lifted up. More than anything. More than anything. All creation lifts you higher and higher. Hallelujah. Shout the song of victory. A million singing. In Jesus there's freedom. Hallelujah. Praise the name, God. Whoa, let's sing. Whoa, whoa. Come on, church, let's sing one more time. We gather your praises. We're making it loud. It's all of creation. We're shouting out. All of creation. It's all around. And we the reason well, we'll shout it out. Shout it out. This is the sound of victory. This is the sound 'cause we are free. You are high and lifted up. More than anything. More than anything. All creation lifts you higher and higher. Oh, we shout this up. We shout this song of victory. We'll keep singing. We'll keep singing. In Jesus there's freedom. Hallelujah. Hallelujah. Listen. This is the moment. This is the hour. This is the time we gotta shout it out. You are freedom. You are alive. Say, Jesus, Jesus. this is the moment. This is the hour. This is the time we gotta shout it out. You are freedom. You are alive. Say, Jesus, Jesus. this is the moment. This is the hour. This is the time we gotta shout it out. You are freedom, you are alive. Jesus, Jesus. This is the moment. This is the hour. This is the time we're gonna shout it out. You are freedom, you are alive. Jesus, Jesus. You are high and lifted up over everything. All creation lifts you higher and higher. Hallelujah. We shout this song of victory, and we'll keep singing. We'll keep singing. In Jesus there's freedom. One more time. In Jesus there's freedom. In Jesus there's freedom. Come on, church, one last time, say. In Jesus there's freedom. Hallelujah, there is freedom in your name, Lord. Hallelujah. We will not stop praising your name, Lord God, because in your name there is freedom. Hallelujah. Yes, God. Thank Hallelujah. you. Let's continue Thank to you, worship our Jesus. God. Hallelujah. Oh, we praise your name. Yes, God. Church, there are times that feeling natin na nakahulog tayo sa mistakes natin sa buhay. There are times
times na kinukulong tayo ng kaaway. Kinokondem tayo ng kaaway na we are nothing. Na hindi tayo pwedeng lumapit sa Panginoon dahil ang dumi-dumi na natin. But church, today, the Lord is telling you that you have freedom. That you are free from those. That you are free from these chains. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Let's sing this song. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, Lord. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, and declaring there's a hope and there's a freedom. I speak Jesus. Let's sing your name is power. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the Shine through the shadows, burn like a fire. Hallelujah. We just want to speak your name, oh God. I just want to speak the name of Jesus over every fear and all anxiety. Over fear and all anxiety. Yes, Jesus. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Yes, God, your name is power. Your name is healing. Your name is life. break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Let's shout. Let's shout. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus, you shout Jesus, you shout Jesus from the mountain, And Jesus in the streets, oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Oh Jesus in the streets, oh Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing.
the fire. Yes, Jesus. Oh, your name, Father, is burning like a fire, Father. Hallelujah. We will continue to worship your name, because your name is so high, Panginoon. At Panginoon, we are claiming the freedom right now. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. We just want to sing it out today, oh God. Come on, church. One more time, let's sing. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets, oh God. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. One more time, church, let's sing. Shout Jesus from the mountain. Oh, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus, 'cause your name is power, 'cause your name is power, your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. We shine through the shadows. We're like a light. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, God. Break every stronghold. We shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah, church. Come on, let's sing a praise to the Father. Yes, Lord. Hallelujah. We praise your name and we glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Konnichiwa, Veronica Tomoshimasu. Hajimemashite. So, sinabi ko lang naman po yung pangalan ko and I said, nice to meet you. Yung hajimemashite. Ayun, so ako po, yun nga po, matagal na po kayo magkakasama nila, Pastor Rami and Pastor Noni. Pastor Noni is actually a childhood friend pa ng kuya ko. So, kuya-kuya ko na rin siya. And then, Pastor Rami is my ate. She's my mentor. So, we've been friends for more than a decade, I think. So, and then, siya yung big influence sa buhay ko spiritually. And halos sa lahat, natouch na. Alam niya yung buhay ko. Mas kilala niya pa yata ako. Isa sa sarili ko. So, ayun. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon na dinala niya ako dito. Na makasama kayo at makita kayo. Makita yung ginagawa niya sa lugar na to, sa bansang ito, sa San Pedro, Laguna, sa Fire Starter Church. Sobra akong, una-una pa lang sa pagpunta ko dito, nag-commute ako. God, lead me na sumakay. Pina-experience siya sa akin mag-trend ulit. Iba yung trend ng Japan and trend ng Philippines, di ba? Pero I saw some improvements and I thank the Lord for that. Even sa bus, it was so, I felt comfortable and safe and secured. Na dati, naisip ko, di ba sa Philippines medyo delikado? Di ba? Pero nawala yun because we have God on our side, di ba? So yun yung mahalaga doon. We always have Him on and everywhere we go. And even sa pagsakay ko sa tricycle, sobrang, alam mo yun, napakagaling ni Lord. Nilid niya ako sa tamang tricycle na hindi ako sinigil ng mahal. So,
na medyo nagulat ako, ganun na pala yung price dito. So, it's been 5 years, pero nagugulat ako sa mga prices na, pero yun nga, ganun talaga ang buhay. Nagbabago. Pero si Lord, hindi nagbabago. So, una kong i-share is kung paano kumilos si Lord sa buhay ko. Lumaki po ako sa church. Dinadala kami ng mama ko sa church. And then, lumaki nga. Lumaki nga ba? So, nag-adult. And then, nag-ministry sa church. Yet, I was not exempted. Even if I grew up as a Christian, as I thought, I was not fully aware na, ay ganito pala dapat ang Christian. I thought I was doing good. I felt naging self-righteous ako. There was pride, there was jealousy na pala in my heart. And, ayun, yung pinakamatinding kasalanan na nagawa ko is pumasok ako sa isang maling relasyon. And yung relasyon na yun yung kinakamuhian kong relasyon. Because I grew up in a broken family. And then I became a person that I hate the most. So, yun, sobrang dinala ko ni Lord sa proseso na yun para ipakita sa akin na unang-una, hindi ka mabuti. Hindi ako mabuti. Nakakala ko mabuti ako. Hindi ako mabuti. Lahat tayo. No one is good. Only God is good. And dun pa lang, sobra akong na-humble at sobra akong dumepende na sa Kanya. And yun nga, yung kasalanan na yun, sobrang na-depress ako in a way. Hindi nakikita ng mga tao sa paligid, pero nandun si Lord, nakikita niya yung depression ko, and He sent people toward, papunta sa akin na tutulong sa akin. Isa na yun si Pastora May, na nararamdaman niya pagka may ginagawa akong hindi maganda. May ginagawa akong kasalanan. Uy, pasaway to ha. Parang nawawala sa landas si Beron. So, isa yun sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon na sinurround niya ako ng mga taong nagmamahal sa akin. Kasi gano'n niya ako kamahal. Ganyan niya tayo kamahal. Bibigyan niya tayo ng mga taong itutuwad yung landas natin. Yung mga taong may totoong pag-care. May totoong pag-care sa kaluluwa natin na hindi tayo tinitingnan kung anong estado ng buhay natin. Pero yung kaluluwa natin yung tinitingnan nila. So, ganun ako. So, and you guys are so blessed na kasama yung dalawang taong to na sobrang malapit kay Lord at nilalapit nila kayo kay Lord. And isa yun sa mga namimiss ko. Kanina nga sa praise and worship, I felt the excellence of the music ministry kasi ito yung mga kasama ko sa music ministry nung nasa dati kaming church. And namiss ko to. Sobrang namimiss ko. And papasalamat ako sa Lord na pina-experience sa akin yung worship na namiss ko sa Japan kasi walang ganito doon. In 5 years, yun nga, di ba, nag-pandemic, and then wala. Iba yung church na kinalakihan ko na meron doon ngayon sa Japan. And I felt the presence of God even for a short, di ba, kahit 2 kanta lang yun kanina, pero iba yung presence ni Lord. Iba yung power ng word niya, yung iba siya, iba talaga siya. Pag nakilala mo siya, sobrang matatouch ka, kikiligin ka, alam mo yun, yung sobrang mapipil mo yung love niya, na ma-overflow ka na, maiiyak ka na lang talaga. Kasi iba yung pakiramdam. And yun, so yun nga, dinala ko ni Lord, isa yun sa mga reason, di ba nga nagkasala ako, tinakasan ko yung kung ano yung dating meron akong buhay. Yung sinasabi nga kayo ni pastor, manager, yeah, I work in the BPO industry for almost 10 years. Masasabi ko na kind of successful. Kumbaga sa yung buhay ko noon parang hindi naman mahirap, hindi rin naman mayaman, pero enough lang. And I thank the Lord for the experience na parang ang sarap ng ganito lang. Di ba? Parang komportable lang mamuhay. Yet, because of the sin that I did, I felt so
so down, sobrang parang nasira yung reputation ko na iningatan ko somehow. So I had to run away. I really had to run away. Isa rin yun sa kaparaanan ni Lord kasi sabi rin niya, flee, tumakbo ka. So I did what He asked me to do. I really ran away from that sin. Kasi yun yung sabi niya, hindi ko yun kakayanin ng haharapin ko mag-isa, kailangan ko siyang takbuhan. Yun lang yung kaparaanan. And so then the Lord brought me to Japan. It was so fast. Parang ang bilis lang yung mga pangyayari. Parang a few months time lang nakaalis agad ako. When I decided that, yes, Lord, I want to stop. I want to stop sinning. I want to get closer to you. I want to draw near to you. So yun lang yung paraan. Ang galing, no? Kailangan mo pang lumayo para lang mapalapit kay Lord. Yun yung nangyari sa akin. So, in Japan, in 5 years' time, mas lalo kong nakilala si Lord on a personal level. Na dati, ang idea ko lang kay God is parang genie. Alam niyo yun, magpe-pray, tapos sasagutin niya ba? Pag hindi niya sagot, gagawa ko mabuti para sagutin niya. Parang ganun tayo, di ba? Pero hindi ganun si Lord. Hindi siya genie. He's a sovereign God na may plano siya sa buhay natin. Sa buhay ko, inayos niya yung mga hurts ko. Kung lumaki man akong broken family, inayos niya yung family ko now. He's still restoring my family. My parents are now together. I praise God for that. Only God can do that. We've been praying for that since we were kids. And then when it happened, nagulat kami, ay, ganito pala, pagbuo pala ang pamilya. May mga problema pa rin. Pero we praise God for that kasi we praise na sinagot niya yung panalangin, hindi man lang right away. But it took time because it had to. Kailangan dumaan talaga sa time. Kasi may ginagawa siya sa mga character ng bawat isa sa amin, sa atin, bawat isa sa atin. And hindi pa siya tapos. God is not done with us. As long as we are here. He's still developing our character. He's still purifying our hearts. And that's what He has done in my life. Na, by the way, yun nga, sa kasalanan na yun, I felt so dirty. Parang napakakadiri naman yan. Alam mo yung ginawa ko? Sobrang kadiri na tingin ko talaga wala nang magmamahal sa akin. May ganun ba kayong naiisip minsan? Parang hindi ka na deserving. Pero God showed me His love na sobrang enough na siya. Siya pa lang. Hindi na ako maghahanap ng iba pa. Na yung love na yon sobrang mayat-maya akong hinahanap na natagpuan ko. Hindi yung hahanapin ko, tapos pag di ko nakita, hanap ako sa iba. May ganun ba kayong na-experience na pagka, for example, may nakarelasyon kang guy, tapos nag-break kayo, hanap ka sa ibang guy. Parang gano'n. Pero hindi. Pag kay Lord, pag nahanap mo na siya, sa Kanya ka na lang talaga. Parang hanggang sa dumating siya, Lord, kailan ka ba darating? Yun na nga yung sinasabi ko. Lord, kailan ka na ba darating? Di ba sabi kanina, malapit na dumating si Lord. So ako naman, wow Lord, sobrang nakaka-excite naman na makita ka na. Yung talaga Lord, makikita na kita face to face, matatapos na lahat ng to. So yun, nandun na ako sa point na sobrang, parang sa time na meron ako ngayon, sa time na, sabihin na, in my season of singleness, I am enjoying my single season. And I always think na ang husband ko is si Jesus. That He is our lover. He is our forever. Sa Kanya lang may forever. So yun. I thank the Lord and I ask for your prayers na as I go back to Japan tomorrow, that He will use me, God will use me mightily in the country of Japan. Na totoo yun, maraming mga hindi pa nakakilala kay Lord. And may God use me in my workplace. May God use me in my surrounding, in my neighborhood, na makita nila sa buhay ko si Jesus. Na sa bawat, minsan nga, alam ko, parang hindi pa ako marunong mag-Nihongo. Pero
Si Lord lang ang nabibigay sa akin ng kalakasan ng loob, katalinuhan, para sabihin yung gusto niyang ipasabi sa mga taong makikilala ko. And I praise God, I bring Him all the glory and all the praises. And yan, thank you po sa inyong time sa pakikinig. Sa word ng Panginoon sa bawat isa. Ang title po ng message ng Panginoon sa atin is Freedom in Christ. Pwede po masabihin ng bawat isa, Freedom in Christ. Hallelujah. So ano nga po ba ang freedom? Or sa Tagalog, kalayaan, of course. Ang sabi dyan, it is a power to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint. Opo, ibig sabihin po nito is meron po tayong kapangyarihan o kakayanan na sabihin ang mga bagay na gusto nating sabihin. May kapangyarihan tayong gawin ang mga bagay na gusto nating gawin at higit sa lahat, kontrolado natin ang isip natin. Lahat ng mga iniisip natin ay meron tayong power na walang hahadlang. Amen? Nakuha po ba? Dahil po sa panahon po natin ngayon, we have this freedom. Ito po yung sana maunawaan ng bawat isa. We have this freedom na pwede natin gawin o sabihin ang mga gusto natin. Even sa social media, we can post whatever we want. We can debate whenever we want. Amen. Amen. Sa mundong pong ito, iba ang pagkakaunawa sa free will na ipinagkaloob ng Lord sa bawat isa. Yung free will na hindi niya pinakalaman sa mga anak niya, sa nilikha niya. Amen? Hindi niya po tayo ginawa na parang robot lamang. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin, gawin mo to. Ito yung gawin mo. Hindi po ganun si Lord. Diba? Nilikha ka niya ng may kalayaan kang mamili kung ano yung dapat mong gawin at kung ano yung tama at mali. Amen. Amen. Pero, dahil nga po pumasok ang kasalanan, tayo po ay naging alipin ng kasalanan. Sino po ditong naniniwala na kapag ang isang tao ay makasalanan, nagpapatuloy sa kasalanan, siya ay alipin ng kasalanan? Sino pong naniniwala dito? Amen. Yes. Because it says in John 8:34, next slide po, thank you. Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. Hallelujah. Napakalino pong sinabi ng Panginoong Jesus yan, na ang taong nagpapatuloy sa kasalanan, gumagawa ng kasalanan ay siya ay alipin. Bakit po? Dahil po, di ba, ang isang alipin, meron po yung amo. Amen? Ang isang alipin, meron siyang amo. At kapag ang alipin, ano mong pinapagawa sa kanya, di ba? Lahat ng ipagawa sa'yo, susundin mo. Di ba? Susundin mo. Kumbaga, wala silang kalayaan, pumili ng gusto nilang gawin. Magdesisyon ng mga bagay na dapat nilang piliin. Amen? Kasi po, ang Diyos po natin ay Diyos ng kalayaan. He is holy. He is holy, siya ang Diyos ng kalayaan. Magkaiba po yun, sorry. He is holy, ibig sabihin ko po ang Diyos natin ay banal. At ayaw ng Lord sa kasalanan. At dahil nagkasala ang mga tao, ang sangkatauhan, tayo po ay na-set apart sa Panginoon. Tayo ay napahiwalay sa Kanya. Opo, para po patuloy nating maintindihan. Tayo po ay napahiwalay sa Panginoon nung tayo ay nagkasala. Kaya ang nangyari, sino ang nagro-rule sa mundong ito? Nung nagkasala, ang sanlibutan? Si Satanas. Amen. Kaya ang mundo, kakampi ni Satanas. Ngayon, pag nagpapatuloy ka sa kasalanan, alipin ka ni Satanas. Amen. Walang kalayaan. Dahil nga napahiwalay tayo sa Lord na nagbibigay ng kalayaan. Nagets po? Amen. So, example ko na lang po, ang isang taong makasalanan. Amen. Or yung mga prisoners. Bakit ang mga tao na nasa kulungan, bakit sila nakakulong? Amen. Dahil po sa kasalanan. Amen. At dahil alam po kabaliktaran ng freedom. Anong kabaliktaran ng freedom? Ang sabi po dito, captive, enslavement, imprisoned. Ayun po ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, ikaw ay bihag na ng kasalanan. Ikaw ay alipin ng kasalanan. Ikaw ay nakakulong sa kasalanan. Ikaw ay nakakadena. Kapag ikaw ay nagawa ng kahit maliit man o malaking kasalanan, ikaw ay nakakadena, kapatid.
Amen? Kaya po pag nakakagawa tayo ng kasalanan, ang magnanakaw ba sasabihin niya nagnakaw siya? Ang magnanakaw ba ay magnanakaw sa liwanag? Amen? May hiya. Diba? You are ashamed na gumawa ng kasalanan. Amen po. Dalawang bagay kasi ang paniniwala ng tao sa freedom. Sa mundong ito, di ba po, pag gumawa ka ng kasalanan, ikaw ay isi-sentence ng depende sa nagawa mo. Minsan magbabayad ka lang, di ba? O pwedeng lifetime talaga, sa kulungan ka na talaga. Depende sa nagawa mo. Pero po sa Lord, alam nyo, nakakalungkot. Maliit o malaking kasalanan sa Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Ganoon po namumuhi ang Panginoon sa kasalanan, kapatid. Amen? At nakakalungkot po na marami pa rin po ang tao ngayon ang alipin pa din ng mga kasalanan. Alipin ng kanilang mga pangit na nakaraan. O yung desires ng flesh nila, yung mga kagustuhan lamang po ng laman nila. Alipin pa din sila. And of course, take note, kasama po tayo doong mga believer. Katulad po kanina sabi Sister Veron, kahit ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, baka kagawa ka pa rin ng kasalanan. Amen? Hindi po tayo exempted doon. Dahil habang nandito po tayo sa mundo, magkakasala at magkakasala ka pa din. Amen? And that's the reality. That's the reality. May mga aayusin at patuloy na aayusin ng Lord sa puso natin. Amen? As a Christian, every day, natetest po ang faith natin and character natin bilang isang mananampalataya at lingkod ng Lord. Amen? At habang nandito tayo sa mundong ito, napakadaming pagsubok at suliranin na pinagdadaanan natin. Even in the midst of blessings and favor, tinetest tayo ng Lord. Amen? Paano, Sister May? Halimbawa, ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon ng pagpapala na talagang hindi mo ini-imagine, wow, Lord, you are favored. Pero ang nangyari, nagmalaki ka sa Panginoon. Nakalimutan mo siya dahil pinagpapala ka. So, ibig sabihin po, there is also testing and blessing. Hindi lang po sa problema. Amen? Because as a Christian, we are required to walk with righteousness. Dapat ingatan natin ang ating mga puso. May temptation, pero alam po dapat natin ang ating gagawin. Amen? Paano ito lalabanan? But the good news is, God has set us free through His Son, Jesus Christ. Amen? Kahit tayo po ay, itong mundong to ay makasalanan, ang Panginoong Jesus, pinalaya tayo doon. Amen? Are you glad, church? Amen. Parang, hindi tayo masaya natapalaya tayo ng Panginoong Jesus, Amen? So, magkasalaman po natin. Magkasalaman po tayo. Alam natin, through Jesus, tayo ay may pag-asa na He can change us from glory to glory. Amen. So, let's go on po sa ating scripture. Our scripture is, God led me in the book of Galatians, chapter 2, verses 15 to 21, freed by faith. Ito po, hindi ko na po ito babasahin kasi later on po, madidiscuss ko naman po natin yan. Summarize ko na lang po kung ano ang ibig sabihin ng scripture natin for today. So kung babasahin po natin yan, ang book of Galatians, o yung text na binigay ng Panginoon sa atin, may kita po natin dito ang story ni, okay, listen, kailangan po natin maunawaan ito, itong scripture na to. Amen? Dito po, sinasabi dito, kung paano, dito yung umiikot yung story ni Apostle Paul. Sino po nakakalala kay Apostle Paul? Or si Pablo, amen. Kung saan, grabe siya nag-stand sa faith na meron siya sa Panginoong Jesus. Grabe siya nag-stand sa faith. Talagang ipinaglaban niya na nasaksihan ko, nakita ko, dumating ang Messiah. Messiah o tagapagligtas. Dumating siya, niligtas niya ang bawat isa, binigyan niya ng kalayaan, pinuwalang sala niya sa kasalanan. Nakita ko at nananampalataya ako. Ganon yung faith na meron si Apostle Paul. Pinaglalaban niya. At dahil nga po pinaglalaban niya, may kalaban siya. Amen? Ang kalaban niya po noon ay yung mga iglesia sa Galatia o yung mga church sa Galatia. Ang pinaniniwalaan naman po ng mga churches doon ay yung law of Moses. Amen? Tulad na lang po ng 10 Commandments.
Yung mga sistema, may sistema po kasi yon na silang sinusunod. Amen? Ang paniniwala nila, hindi kami naniniwala sa Messiah. Dito pa din kami, sa Law of Moses. Ito pa rin yung susundin namin. Dito pa rin kami papaloob. Naniniwala sila kapag dito pa rin kami pumaloob, kami mapapawalang sala sa mga kasalanan namin. Amen? Okay. Wala naman pong problema sa pagsunod sa Law of Moses. Amen? Kasi binigay talaga ni Lord yan sa atin. Diba? At hanggang ngayon po, nagpapatuloy pa rin po ito. Kaya po binigay ni Lord yung Law of Moses dahil para may sinusunod na disiplina ang mga tao ngayon. Yung mga Hudyo. Diba? Amen? Pero tayo ay namumuhay na po sa panahon ng New Testament. Na kung saan dumating ang Messiah o si Jesus at ginawa niya po yung layunin niya dito sa mundo kung saan tinubos tayo sa mga kasalanan natin at pinalaya tayo. Amen. So, let's proceed po sa, I have these 3 questions na binigay po sa akin ng Panginoon. Ito po ay nakabase sa bawat part ng scripture na binigay sa atin ng Lord. Okay? So, first part po ng scripture, ang binigay na question sa akin ng Lord, do we really understand the freedom that we have in Christ? And second part po ng scripture, ito yung binigay niya sa akin question, do we know what are the hindrances or obstacles for us not to experience true freedom in Christ? And lastly, third po, do we really give importance to the freedom we have in Christ? Amen. Napakaganda pong mga katanungan niya na kung saan ma-enlighten po talaga tayo dito. Okay, sagutin muna natin po yung unang tanong. Do we really understand the freedom that we have in Christ? Amen? So, next slide po. Thank you. Okay. So, we must understand the freedom in Christ. Amen? So, basahin po natin ito. Yung first part ng scripture. We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, because by the works of the law, no one will be justified. Napakalino pong sinabi, diba, sa first part. Ibig sabihin po, ano po ba ibig sabihin ni Apostle Paul dito? Yung dumating po ang Panginoong Jesus, pinadali niya ang lahat. Take note of that word. Sentence. Pinadali ng Lord ang lahat. Amen? Kasi po dati, in the Old Testament, nung wala pa po si Jesus, hindi pa dumadating ang Messiah, para po makamit nila yung forgiveness ng Panginoon, para marinig sila ni Lord, alam niyo po, kung ano-ano klaseng offering ang ginagawa nila. Iba't ibang different kinds of sacrifices ang ginagawa ng mga tao noon, para talagang makamit nila ang kapatawaran at marinig sila ng Panginoon. Kung babasahin niyo po ang Book of Numbers, may kita niyo po doon kung gaano napaka-specific ni Lord sa mga pinagagawa sa kanila. Gawin mo to, ialay mo to, pumatay ka nito. Hayop po yung papatayin na, hindi tao po yun. Hayop po yung papatayin. Pumatay ka nito and then i-offer. Amen? I-offer po yun. Sobrang specific, napakadetalye, ang haba ng proseso para marinig ka ng Panginoon at para patawarin ka na kanya. Ganun po. Pero ang ginawa ni Jesus dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinadali na niya. Amen. Pinadali na niya na ikaw ay mapawalang sala, kapatid. Grabe yung pagmamahal ni Lord. Alam nyo, one thing I love about the Messiah is, bukod sa tinubos tayo ng Panginoon, yung 10 commandments na ibinigay sa atin ng Lord, naging isa na lang. Ano po yun? Ang sabi dito, wait lang. Sorry po. Okay. Ang sabi dito, in John 13:34, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. Another one is Matthew 22:37, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen. Diba? From 10 commandments at iba't ibang klase ng sistema na sinusunod nila, ito na lang po. Kung mapapansin natin, paulit-ulit ang sinasabi ng Lord, ng word na love. Love, kapatid. Kasi naniniwala po ako na kung alam mo ang pag-ibig ng Panginoon, kaya mong mahalin ang mga taong nasa paligid mo.
Amen. Amen. So kailangan po natin maunawaan na pinadali na ni Jesus. Because He is, in John 14:6, He is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Kung sino po ang manampalataya sa anak, which is si Jesus Christ, siya nga ay pinawalang sala na. Amen. Amen. So, ngayon po na nauunawaan na natin ang kalayaan na galing sa Panginoong Jesus, magandang maunawaan naman po natin why we cannot experience the freedom in Christ. Kasi po, di ba, si Lord tinapos na niya. Tinubos ka na. You are now victorious, kapatid. Pero may mga bagay na dapat ka rin gawin. Hindi lang puro si Lord, kapatid. Dapat may mga bagay ka rin dapat isuko sa Panginoon. Amen? Para totoong makalaya ka, maranasan mo yung kalayaan na galing sa Lord. Pwede mong sabihin kasi, kapatid, na, ay, alam ko na yan. Alam ko na yung topic ni Sister May, si Jesus tanggapin daw at makakalaya ka. Alam mo nga, yes. Pero deep inside, meron doon na dapat pang ayusin si Lord sa puso mo. Amen? Araw-araw, by process, from glory to glory, babaguhin tayo ng Panginoon at wala tayong karapatan na magmalaki. Amen? So, let's proceed po. That's it, to the second question. Ano po yun? Do we know what are the hindrances or obstacles for us not to experience true freedom in Christ? So, we cannot experience the freedom in Christ if we have these things. Ano po yun? Sige po, basahin po na muna natin yung second part ng scripture. But if, okay, unawaan po natin in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners. Doesn't that mean that Christ promotes sins? Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. Hallelujah. Ano po sinasabi ni Apostle Paul dito? Nasabi niya, kahit ikaw ay may pananampalataya na sa Panginoon, sa tingin mo ba, kapag napananampalataya ka sa Panginoon at nagawa ka pa rin ng kasalanan, si Lord, si Jesus daw, nagpo-promote ba ng kasalanan? Absolutely not. Amen? Sinuko mo na sa Lord Isuko mo na. Itodo mo na, kapatid. Dapat nakikita sa atin ang kabanalan kung totoong tinanggap mo na at nananampalataya ka sa Panginoon. Amen? So, meron pong 5 points na binigay ang Panginoon sa akin. Siguro meron pang iba, pero ito po sa akin ang in-impress ng Panginoon. Kung bakit talagang hindi natin maranasan ang kalayaan na galing sa Panginoon. Piling natin hindi pa talaga tayo, alam mo yun, may nag-hunt pa sa atin Diba? Kapag tayo nag-worship sa Panginoon, meron pa Araw-araw may hihingi ka sa Panginoon ng tawad Amen? So, number 1 is, you still have doubt. Amen? Opposite of faith is doubt. Amen? Kabaliktaran ng pananampalataya ay pag-aalinlangan. Dalawa lang naman po yan. The reason why we cannot truly experience the freedom in Christ is because ikaw ay mapag-aalinlangan. Na ang Diyos na sinasamba natin, feeling natin, kapatid, hindi tayo kayang tulungan. Amen? Minsan may ganun po. Sa dami-daming problema na pumapasok, we are facing different kinds of challenges, different kinds of problems, sufferings, iba't ibang sitwasyon po, kapatid, na ang Diyos lamang pong nakakaalam niyan. Hindi ko po alam, ang Diyos lang ang nakakaalam niyan. Lalo na po, nung tinanggap natin yung Lord sa buhay natin, mas grabe yung pagsubok. Sino dito yung totoong tumanggap sa Panginoon? Amen. Sino ang tumindi ang pagsubok nung tinanggap si Lord? Amen. Dapat! Kasi ibig sabihin, nasa iyo si Lord, kapatid. Amen. Hallelujah. Sinasabi mo, Lord, bakit ganun? Dati punong-puno yung ref ko. Dami kong pagkain. Pero Lord, nung tinanggap kita, bakit itlog na lang? Na-experience ko rin yan. Nalungkot ako. Sabi ko, Lord, ba't ka na itlog na lang ang natira? Naubos pa ang gas namin. Amen? Ang dami-dami ko, Lord, pera. Pero ano nangyari? Piso na lang. Minsan, wala pang laman. Nangyayari po yan. Amen? Bakit po? Bakit nga po mas tumitindi ang pagsubok pag nasa Lord? Yes, the enemy is there para manggulo. But I believe,
Take note po but I believe na bakit po inaalaw ng Lord ang problema sa buhay natin? Kahit na hindi mo ginusto o piniling mangyari, it still happen. It's still happening. Nangyayari pa din. Amen? Because the Lord is stretching our faith to test the purity of our faith, to see our obedience, to know if He can trust us with His work, to know what's in our heart, and to prepare us for what is coming. Amen. Wow. Dapat pala, ganun yung maging mindset ko sa problema. Ay! Dati po kasi, ako noon, pag may problema ako, ito po, totoo po ito Pag may problema po ako noon, sobrang tindi. Sabi ko, Lord, bakit hindi ko kaya panghawakan yung pangako mo? Alam ko naman. For you know the plans I have for me, and marami pa. I will never leave you. Diba? I will sustain you. I will protect you. I will protect you. I will be with. Napakadami pangako ng Panginoon. Pero bakit po? Minsan ang hirap pang hawakan, lalo na kapag napakatindi ng pagsubok na pinagdadaanan natin, mga kapatid. Amen? Kasi nga po ang nangyayari, nakafocus tayo sa problema. Amen. Nakafocus tayo sa mga worries. I remember po, nung ako po ay nagpe-pray ng pasensya sa Panginoon. Alam niyo po, isang bagay yan na dinil sa akin ng Panginoon. Yung pasensya, lalo kapag ikaw nanay. Yung mga anak ko po, alam niyo naman po na maliliit pa. Ay, grabe ang pasensya. Talagang mapapaganong ka na lang talaga. Grabe po talaga yung pasensya. Yung testing ng Panginoon sa akin. Sabi ko, Lord, bigyan mo akong patience. Gusto ko, Lord, na maging mahaba yung pasensya ko, lalo na sa mga anak ko. Kasi alam ko sa bahay magsisimula yun eh. Dito, Lord, dito mo ko itetest. And si Lord, hindi niyan instant ibibigay. Oh, yan, may pasensya ka na, May, ha? Yan na. Pasensyoso ka na. Okay na. Hindi po ganun ng Lord. Ilalagay ka niya sa sitwasyon. Okay? Ilalagay ka niya sa isang sitwasyon o kung saan matitest ang pasensya mo. At mas tumindi po yun. At nung hindi ko pa naiintindihan ano ang ibig sabihin ng problema, pag nakita ko yung mga anak ko nagkalat, ano ba naman kayo, nagkalat na naman kayo, magliligpit na naman ako. Totoo po yan. Paulit-ulit na lang sa isang araw, 10 ligpit na ata ang ginawa ko. Pero nung naunawaan ko kung ano ibig sabihin ng problema, ano ba yan, nagkalat na naman kayo? Biglang huminhin. Nagkalat na naman, sige mamaya na lang yan. Hindi po. Nandun pa rin yung authority ko bilang nanay. Pero si Lord nire-remind niya sa akin, kasama mo ko. Dapat yung pasensya mo, yung word na lumalabas sa bibig mo, bantayan mo. Amen. Dapat nag-glorify pa rin si Lord. Kasi po naniniwala ako na minsan kahit yung pangako ng Lord na parang ang hirap ng panghawakan, balik po tayo doon kanina, ang hirap ng panghawakan di ba? Lalo na pag matindi. Naniniwala po ako na kung inalaw ni Lord ang problema, si Lord nag-aalaw ng problema di ba? Kasi nga, yun ngayon kanina yung mga sinabi ko is testing our faith. Kung inalaw niya ang problema, kapatid, alam niya kung ano yung solusyon. Amen. Siya yung nagbigay, so alam niya yung solusyon. Kaya po, kapatid, kahit grabe, katindi, yung pinagdadaanan ng bawat isa. Seryoso. Kaya ganit po ako kasi grabe matindi ang pinagdadaanan ng isang Kristiyano, mga responsibilidad. Di ba? Dadami yan kasi grabe ka pinagkakatiwalaan ng Lord. Pero kahit gaano katindi ang pagsubok mo, dapat mas matindi din ang pananampalataya mo. Amen. Amen. Ang sabi na Lord sa Matthew chapter 21, verse 22, and whatever you ask in prayer, you will receive. Receive it, kapatid. Hiningi mo sa Panginoon, pinalangin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko yan. Akin yan, Lord. Ibigay mo sa akin, Lord. Amen? Nananampalataya ako. But if you have faith, receive it by faith, kapatid. Have faith in Jesus, kapatid. Because He will set you free from doubt and worries. Amen? Para mas mapanghawakan mo yung pangako ng Panginoon, hindi ka sa problema, nakafocus. Amen? Nothing is impossible for Him. We walk by faith, not by sight. Ibig sabihin po ng faith, huwag kang mag-focus, kapatid, sa mga nakikita mo. Nakikita natin ang bawat isa. Amen? Pero mas mag-focus ka sa mag-focus ka po. So gumagawa ng himala, gumagawa ng paraan kahit hindi mo siya nakikita. Amen? But faith without action is dead. Kaya sabi ko sa inyo kanina, dapat si Lord,
gagalaw siya sa'yo, mag-manifest yung power niya sa'yo, pero kapatid, kailangan may gawin ka din. Diba? Para may makita sa'yo si Lord. Amen? Exercise your faith, kapatid. Amen? So next po, you keep returning to sin. Brother AJ, sa second slide pa lang po. Masaya matatapos na to, bro. Siya ano siya, nasa third slide na siya, second pa lang tayo. Okay, thank you. Second po, ano po ba yun ulit? You keep returning to sin. Amen? Ito po talaga, nung minimeditate ko tong word na to, sabi ko, napatayo na ako sa upuan ko, Lord, bakit nga ba nabalik ang isang tao sa kasalanan? And then uminom ako ng tubig, nang usap ang Holy Spirit. Because of sinful pleasure. Because of nahihiya ka sa Kanya, ashamed. You are ashamed. Amen? So, we know that the God that we serve is holy. He hates sin. Ang kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Lord. So, why we keep returning to sin? Ito po yung sinasabi ko kanina, two things. Ikaw, kahit na ikaw ay may problema, diba? Bumabalik ka sa kasalanan. Nawala po yung mic. Okay. Number one po is sinful pleasure. Amen? Ang ibig sabihin, you enjoy what you are doing even though you know it is a sin. Amen. Sige, testimony ka na rin po yung yung akin. Alam nyo po, nung dati, ito like po, po ito sa mga youth, sinasabi ko sa kanila, grabe ako magmura. Hindi po ako proud doon pero ito ay testimony ko na grabe ako magmura. Kung saan winagamit ako ni Lord ngayon sa pag-worship, dati, kabaliktaran po yun. Grabe ako magmura. And alam ni Pastora yan, sabi ko, Pastora, nag-repent na ako sa Lord, pero ba't nung nagulat ako, nagmura na naman ako. Ganun po ako. Parang feeling ko kapag nagmumura ako, nare-relieve ako. Pag nagagalit ako, naiinis ako, imumura ko. Sasabihin ko yung mura, yung mga sumpang yon. Sasabihin ko yung mga bagay na hindi magaganda. Doon ko ine-express yung galit ko. Amen? Sabi ko, Lord, bakit? Bakit pa ulit-ulit? Nirepent ko naman sa'yo. Alam niyo po, sabi sa akin ni Lord, out of the abundance of the heart, the mouth speak. The mouth speak, kapatid. Ibig sabihin, ay Lord, kaya pala kahit magrepent ako sa'yo, hindi pala maayos ang puso ko. Dapat pala puso muna. Puso yung paayos mo sa Lord. Hindi yung bibigyan, alisin ko na yung pagmumura mo. Hindi. Lagi kang tumingin sa puso, kapatid. Sa puso po lagi, nag-uumpisa yan. Amen? Nakita ko na, ay Lord, may galit pala ako, may inis ako, may unforgiveness ako. Ay, kaya pala ako nasasabi yung mga salitang iyon. Amen? Ano pa po ang mga sinful pleasure? Smoking. Woo! Diba? So, enjoying. Wala pa akong titignan. Amen? Smoking. Ang sarap niya, hinahanap ng katawan ko. Ang usok mo. Amen? Smoking. Akala nyo lang is yun nga nare-relieve yung katawan mo. Pero ano ginagawa niya kapatid sa katawan mo? Sinisira. And that's sinful pleasure. Natutuwa ka. Nag-e-enjoy ka. Amen? Last. Ano po yung last? Pagnanasa. Amen. Pagnanasa. Isang bagay, isang kasalanan po na talagang inaano sa atin ng kaaway. Ginagamit ng kaaway. Hindi ko naman po sinabing, wala akong peppertain ayun na, wala akong babagitin na name dito kasi wala. Ibig sabihin ko po, lalo na sa mga kabataan. Dahil mga kabataan, alam naman po natin, mapupusok. Amen? Dito talaga, grabe kumilos ang kaaway sa pagnanasa. Sa mga pinapanood po natin, di ba? Sa mga naririnig natin. Sinful pleasure po yon, ang pagnanasa. Amen? Nag-i-imagine ka ng ganyan. That's sinful pleasure. I've been there, kapatid. Sunod, gambling. Meron po akong kaibigan sa pagsusugal. Kaibigan sa pagsusugal. Hindi ako magsusugal. Ibig sabihin ko, kaibigan po ako na, Ate May, sabi niya sa akin, bakit ganun? Pag tuwing ayoko na magsugal eh. Pero parang gusto ko pa, hinahanap ng katawan ko. Parang gusto ko pa magsugal kasi wala na akong pera eh. Feeling ko susugal ako lalago eh. Kaya ang nangyayari pa ulit-ulit ako eh. Ayun po ang nangyayari. And then, sabi ko po sa kanya, that's sinful pleasure, kapatid. Katawan mo lang ang may gusto niyan. Katawan mo lang. Mini-mentor ko na rin po yan and ngayon nasa ibang bansa na siya. Praise God.
Dahil nilayo siya ni Lord doon sa temptation na yon. Nilayo siya ni Lord. Dinala siya ni Lord sa kung saan ang bait ng amo niya. Sobrang bait ng amo niya na lagi siyang araw-araw kinakain. Makakapag-ipon na siya ngayon. Inili siya ni Lord doon kasi nakita ni Lord yung heart niya na ayaw na niya talaga. Inili siya doon sa environment na yon. Ano pa po? Overeating. May nagtanong sa akin, kumakain ka lang naman, gusto mo lang naman mabusog, bakit naging kasalanan na yon? Kasi ang overeating, kapatid, anong magiging resulta niya sa katawan natin? Pag sobrang kain mo, minsan appendicitis. Di ba po? Appendicitis pag nasusobrahan ka sa kain. O depende pa kung mahina yung mga organs mo, hindi kaya yung mga alat, matatamis. Amen? Ayan ang nadudulot ng overeating. At ang ginagamit ngayon ng kaaway, ano po? Mukbang. Mga videos. Lalo pag nanood ka sa gabi, gusto ko yung chicken. Bibili rin ako. Kaso wala akong pambili. Nanood ka na lang. Amen? Di ba? Mga kapatid, ano pa? Overusing of gadgets. Bakit nagbabaan ang mga mata ng mga youth? Overusing of gadget. Grabe ninanakaw ng mga gadgets, mga electronics, ang time natin para magbasa ng salita ng Panginoon, para manalangin, gawin yung mga bagay na tama. Amen? Ang kalaban ng Biblia ay cellphone. May nakita nga akong video, bakit yung Bible hindi natin gawing cellphone? Ano nang ginagawa niya? Nagtututbrush siya, nagbabasa siya ng Bible. Kumakain siya, nagbabasa siya ng Bible. So ibig sabihin, sabi ni Pastor kanina, it's a bread of life. Ayun ang kailangan nating kapatid. Pagkain natin yun. Ang salita ng Panginoon. Amen. Ano pa? Even sa ministry. Diba? Tumutugtog ka dito. Sumasayaw ka dito. Nag-worship ka. Nagpipreach ka dito. Ano pa? Kung ano man yung ministry. Ang ministry mo, kapatid. Pero sa likod nun, may ginagawa kang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Because bakit ini-enjoy mo? Nasa Lord ka na, alam mo na yung tama, pero ba't bumabalik ka pa rin? Ang sarap sa kasalanan. Amen? Sa tingin natin kasi po, sa tingin natin po kasi kapag masaya, tama na. Amen? Kapag masaya, doon tayo magpo-prosper. Katulad sa sugal, feeling ko dito kaya yaman. Nalulung ka. Dumami utang mo, di ba? Nag-prosper ka ba? Hindi po. Pero mali na pala po yun. Amen? Kaya sinasabi ng mundo, masarap ang bawal. Masarap ang bawal. Amen? Pero paniniwala lamang po ito dito sa mundo. But everything in this world is just temporary. Aray. Kasama po ang dila ko pasensya na. Alam niyo po, God's plan for mankind has been to bring us joy and hope. Amen? Gusto po ng Lord, masaya ka. Yes, sige, maging masaya ka. Pero kung sa saya na yun, mapapahama ka, ay nakakalungkot naman po para sa Lord yun. Saya mo, pero napapahama ka, kapatid. Hindi po nagugustuhan ng Panginoon yun. Amen? Dapat po alam natin kung ano yung totoong joy, totoong pleasure, and that is having Jesus in our lives. And that is enough. Sabihin mo nga po sa kapatid mo, Jesus is enough, kapatid. Hallelujah. Si Jesus ang magbibigay. Si Jesus ang magbibigay ng totoong kasiyahan sa atin. Siya ang sources nun. Isa po sa fruit of the Spirit ng Lord is joy. In Him, there's a fullness of joy. Sa Kanya natin hanapin yung kapatid. Amen? So, second po, ashamed. Ang ibig sabihin po nito, excited talaga si AJ. Santo pa lang tayo, Jay. Peace. Amen. You are ashamed of the Lord because you have sinned. Amen. Nahihiya ka, Lord. Nagawa ko na naman to. Nahihiya na ako sa'yo. Di ba naiinis ka sa sarili mo? Kasi, totoo ba nag-repent na ako? Humingi naman ako ng tulong sa'yo, Lord, pero bakit balik-balik pa rin ako sa kasalanan ko? I've been there again. I've been there po. I kept asking God. My own personal experience po, I kept asking God for forgiveness. Sa isang bagay na sabi ko, Lord, patawarin mo ko, patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Lord. Ayun po yung sinasabi ko kanina, alam mo naman yung pangako ng Panginoon
pero hindi mo mapanghawakan. Bakit? Nahihiya ka. Nahihiya ka sa Kanya. Pero kapatid, sinasabi ko sa iyo, He cares for us. The Lord cares for... Alam niyo po, kahit anong kasalanan pa yan, kaya niya tayong patawarin at palayain. I'm telling you kapatid, anumang kasalanan yan, kaya kanyang palayain at patawarin. Amen? Repentance is the key. Repentance is the key, kapatid. It says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Bumaba siya dito sa lupa para sa may mga sakit, hindi po para sa mga magagaling. Amen? Bumaba si Lord dito kasi kailangan niyang isang taong malungkot na kasiyahan. Kailangan ng isang taong makasalanan, kailangan niya ng kapatawaran. Kailangan ng taong may sakit ang kagalingan. Ganun si Lord. Bumaba siya dito kasi kailangan mo siya, kapatid. Amen? Hallelujah. Asa na po ako? Okay. Always remember, ito gusto ko po na napanood ko lang po sa Facebook. Yung dream ni Catherine Kuhlman. Sabi niya, may pinakita si Lord sa kanya sa dream niya. 3 lalaki. Tapos, yung unang lalaki, okay siya. Okay siya. Mukha siyang blessed. Okay siya. Alam mo ginawa ni Lord? Ito yung lalaki, dinaanan lang siya, tapos nakatingin si Lord sa kanya. Second, medyo okay. Medyo lang po. Sabi ni Lord sa kanya. Yung pinakita sa dream ni Catherine Kuhlman. And then yung pangatlo, alam niyo po, yung isa, he's crying. Umiyak siya sa Panginoon. Naiiyak po kasi pag naalala ko tong na to Umiiyak siya, Lord, I need you. Yun po yung pinakita ng Lord. Alam mo ginawa ng Lord, niyakap siya. So makikita po natin doon na si Lord sa kalagitnaan ng kalungkutan mo, sa mga kalagitnaan na you are distracted, hindi mo alam ang gagawin mo, nandun siya. He cares for you, kapatid. Amen? You just have to repent. At pag sinabing repent, kapatid, tama na. Tumigil ka na. Talikuran mo na. There's a change of mind. May pagbabago ng pag-iisip. Ibig sabihin, sinuko ko na sa'yo, Lord. Ikaw na bahala dyan, ha? And then si Lord, ibabalik ka niya, isi-search, Lord, search my heart. Ipa-expose niya sa'yo na yung mga mali sa puso mo. Doon mo siya, doon i-start na isuko mo sa Lord lahat yun. At wag mo na, syempre, dapat may gagawin ka. Ano yung gagawin mo? Wag mo nang balikan, kapatid. Ayan na naman yung kaaway. Nakita na ito yung kahinaan mo. Ay, sorry ka. Alam ko na yan. Amen. Nahingi ko na ng tawad sa Panginoon yan. Nilinis na ako ng Lord dyan. Sabi ni Lord, if we confess, kapatid. Hindi yung, sa isip mo sinasabi mo, nagkasala na naman ako. Sabi ni Lord, ibuka mo yung bibig mo. I-confess mo, ihayag mo, na Lord, ito nagawa ko to. Aminin mo sa Panginoon, kapatid. Ibuka mo yung bibig mo. And ang gustong-gusto ko po dito sa verse na to is, bukod sa pinatawad ka ng Panginoon, kapatid, nililinis ka rin ng Panginoon. So, ibig sabihin, nandoon lang yung pure intention natin sa Panginoon. Pure dapat. Pure. Amen? Have faith na kaya tayong patawarin ng Lord through Jesus Christ. Huwag kang mahiya. Lagi siyang open arms. Basta't nandun ang intention natin. Isuko at pabago mo ang lahat. He can set you free from slavery of sin. Who wants freedom? Sa kasalanan. Sa bawat bandage. Stronghold ng kaaway. Amen? Third po, thank you, you have grudge. We cannot experience the freedom of Christ if we have anger, hate, unforgiveness, or pride sa isang tao o sa sarili mo. Ayan po ibig sabihin ng grudge. Matinding galit, matinding unforgiveness, matinding pagkamuhi mo sa isang tao, even sa sarili mo. Kapag may galit ka sa taong yun, ayaw mong nakikita siyang nasasaktan. Ayaw mong nakikita siya. Amen? Nakita mo yung taong kagalit mo. Ayun na naman siya, nakita ko na naman yung mukha. Imbis na wala akong high blood, high blood ako. Di ba? Bakit kasi kapatid nasasaktan ka Nasaktan ka sa ginawa niya sa'yo. Amen? Pag nakikita mo siya sa mundong to, para siyang isang pagkakamali. Yung ganun katindi yung galit mo sa isang tao. Amen? At isang bagay,
Kapag naman ang isang tao, valid po yun, na pag ikaw ay nasaktan, valid yan. Pag ikaw ay nasaktan ng isang tao, valid po na masaktan ka din. Saktan ka niya eh, na-hurt ka eh, valid po yun. Ma-offend ka, pero ang hindi valid, kapatid, wala namang ginagawa sa'yo yung kapwa mo. Alam mo na walang ginagawa sa'yo, pero nagagalit ka. I'm telling you, ikaw ang may mali. Inggit yun. Inggit yun, kapatid, pag ganon. Niloko ka, iniwan ka, siniraan ka, sinaktan ka, ipinahiya ka, binaliwala ka, pinagpalit ka, hindi ka pinakinggan, I understand, masakit yun, kapatid. Kaya ang importante na uunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos para magkaroon tayo ng kaunawaan at kapatawaran sa kapwa natin. Amen? Hallelujah. Sabi ng Lord, bago tayo mag-ask ng forgiveness sa Kanya, need natin magpatawad muna. Amen? Kasi dapat po, kapag lumapit tayo sa Lord, dapat ang intensyon ng puso natin is pure. Amen? Malinis ang intensyon natin pag lumalapit tayo sa Panginoon. So, release forgiveness to that person. Siyempre, hindi ko naman po kayo tatanungin kung sino yon. At I know and I believe, kung meron man po, na ibinigay sa inyo si Lord ngayon, release forgiveness for that person. Mas magandang i-deal mo na bago pa maging big deal. Amen? I-address mo. Ayun po ang tinuturo sa atin ng pastors natin eh, na kapag may problema sa loob ng church, ay nakakatuwa po, nakikinig naman ng bawat miyembro. Kapag meron pong problema, unang-una gawin natin, ipag-pray natin sa Lord. Yung tao na yun, na-offend ka, may nakikita kang problema, mali sa kanya, kailangan mo siyang kausapin. Naniniwala po ako na hindi mo dapat yung kinikimkim. Hindi mo dapat yung hinahayaan. Kaya nga sabi ko, i-deal mo na. Huwag mo nang, para hindi na maging big deal. Ay address mo na yung tao na yon. And manalangin ka sa Panginoon, ano yung mga bagay na dapat mong sabihin at kailan mo siya i-approach. Diba? Amen? Talk to that person. Kung nasaktan ka niya, ipakita mo na napatawad mo siya. Ang pagpapatawad po, hindi po ito yung, Lord, napatawad ko na siya. Kapatid, di ba kanina faith without action is that kailangan may gagawin ka. Anong kailangan mong gawin kung kailangan mag-send ka ng messages, mag-send ka ng gifts, di ba? Through action, ipakita mo sa kanya na mahal mo siya, napatawad mo na siya. Hindi mo naman kailangan sabihin sa tao na yun, napatawad na kita kung hindi naman din niya alam. Pero kung alam niya na may intent sa inyo, may nangyayaring kumbaga, hindi maganda yung nangyayari sa inyong dalawa, mag-usap kayo. Bakit po ako dito nagpo-focus? Minsan ito ang problema ng mga tao. Dahil sa Pilipinas po, sabi ni Pastora to sa akin, hindi ko na makakalimutan, dito sa Pilipinas, hindi uso yung ikukompronta mo yung isang tao. Ayaw ng Pilipino ng drama. Amen? Pero kapag Kristiyano ka, kailangan minsan magdrama ka. Kung kailangan maayos, magdrama ka. Amen? Talo sa buhay ang taong puro galit. Amen? Talo sa buhay ang puro galit, tampo, di nagpapatawad, inggit. Kasi ito po, sinerch ko po yung epekto ng galit sa isang tao. Yung long-term physical effects po. The long-term physical effects of uncontrolled anger include, take note, increased anxiety. Nagalit ka lang, may anxiety ka na, di ba? High blood pressure, headache. Sino po gusto naman ngayon? Siyempre wala po. Gusto natin healthy tayo, di ba? Oh. Kaya magpatawad ka na, kapatid. Amen? Kasi naniniwala po ako, ang taong may galit, malapit sa sakit. Amen? Ang taong may galit, sa sakit, kumakapit. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, love. Eh po tatandaan nyo pag nagagalit kayo, ay, sabi pala ni Lord, ang taong may galit, sumakapit sa sakit. So kung gusto mo maging healthy ka, kapatid, i-release mo na yan. Kaya nga sabi ni Lord, love, hanapin mo and alamin mo ang pag-ibig ko, kapatid. Ay niya, kapatid, sa mundong ito. Kasi alam nyo po kaya tayo, gusto ni Lord maranasan natin yung pagmamahal niya, yung pag-ibig niya sa bawat isa. Kasi dito po sa mundo, madaming pwedeng manakit sa atin. Pero alam mo kung paano sila patatawarin at mamahalin. Amen? Kaya i-surrender na ang unforgiveness kay Jesus para ikaw ay maging malaya. Amen?
Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Amen. Amen. And the next part po is, you have other idols. Amen. Ang idols po, iniisip po kasi siguro natin yung mga K-pop idols. Hindi po. Pwede din. Amen? Kaya sila tinatawag na idols, di ba sila iniidolo? Pero minsan po sa unang panahon, di ba, akala pinapertain natin idols is image. Image and ano pa yung mga gawang kamay ng tao. Yeah. Amen? So, ang sinasabi dito po, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Amen? It's that sabi po yan sa Matthew 6:24. We cannot experience freedom in Christ if we have other idols. Kaya po nakalagay dyan, you cannot serve both God and blank. Kasi sasagutan nyo po yan. Get your paper po. Hindi, joke lang. Sasagutan nyo yan sa isip nyo lamang po. Ang sabi dito po, paano po natin sasagutin yan? Yung money, pinalitan ko ng sino ba ang pinaglilingkuran talaga natin? Kasi ang idol po is hindi yun nga po yung imahe lang. Ang idol po is yung kung sino yung mas nagiging una pa kaysa sa Panginoon. Amen. Ayun po yung idols. Sino ba ang pinaglilingkuran natin talaga? Yung inuuna natin, pinapriority natin, mas pinaglalaanan natin ng oras. Alam niyo, totoo po ito, napakadaming kalaban ng Diyos sa buhay natin. Self, money, job, business, success, fame, material things, events sa life natin, person, family, music, and etc. Pero alam niyo po, lahat ng yon, ng binanggit ko, lahat po ng yon, ay mga pabor na galing lamang sa Panginoon. Mga blessing na galing lamang sa Panginoon. Kaya wala po itong masama. Pero ang nangyayari po kasi, ang nagiging Diyos natin, ayun na yung mga bagay na yun. Alin po doon? Sasagutan niyo yan. Meron pa ba, kapatid? Siya ang pinagmumulan at provider natin. Alam niya ang lahat ng kailangan natin. Dapat po hindi po tayo nakakalaban, hindi po yun nakakalaban ng Diyos sa buhay natin ang lahat ng yun. Ayaw ng Lord na may mas mahalaga pa sa buhay kaysa sa Kanya because He is a jealous God. Ang sabi po sa Exodus, hindi siya napipilis doon kapag may isang bagay o tao, kahit sino ang nauuna kaysa sa Kanya. Halimbawa na lang po may pinagawa si Lord sa'yo, tsaka na Lord, pressure ako. Mama din ako pas. May pinagawa sa'yo ang Lord, pero sabi sa'yo ng Lord, tsaka na busy pa ako. Hindi ako pwede mag-resign. Kasi paano pang skincare ko? Paano yung pagkain namin? Ganyan nga yung work mo, yung business mo, yung career mo. Amen? Pero nawala naman si Lord. Amen? Ito, kapag mga gala, kapag events, celebration, church, ang bilis natin magdesisyon. O sige, kailan ba yan? Sige, sasama ako dyan. O sige, sama ako. Pero kapag gawain sa Lord, bakit KJ tayo? Amen? Matthew 6:33. Pwede po bang sabihin Matthew 6:33? Hindi. Sabihin niyo po yung Matthew 6:33. Seek first God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Hindi ko po talaga nilagay dyan. Sabi ni Lord, siya muna daw yung isik mo. Siya yung unahin mo at lahat ng kailangan mo susunod sa'yo. Amen? 1 John 5:21, little children, keep yourselves from idols. May mga bagay na nagiging pangalawa lang ang Lord. Church, that is your master. Let go all your idols so you can please God and you will experience freedom in Him. Unahin mo si Lord para malaya kang maranasan mo ang totoong nagpapala at pagpapala. Amen. Last na po. Your beliefs. Tulad na lang po kanina dun sa scripture, di ba? Yung mga iglesia sa Galatia, pinangahawakan po nila is law of Moses pa rin. Pero dumating na nga si Jesus, di ba? So, ganun din po sa mga tao ngayon. And dito na yung katotohanan eh. Amen? This is Jesus. I am the way, the truth, and the life. Di ba? Pero ano ginagawa ng mga tao? Kung ano-ano pa rin po.
ang gusto nilang paniwalaan. Superstitious beliefs, mga zodiac signs, birthstones, horoscope, binabase nila yung mga nangyayari sa buhay nila sa mga bagay na yon. And take note kapatid, that's witchcraft. Bakit? Hindi ko po nalagay dyan. Pero sabi sa Deuteronomy, huwag gagawin ang ginagawa ng mga makukulam, mga mananawas, mga sumasangguni sa espiritu na namatay. And sa Galatians, ang sabi po, hindi maikakala ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway, and other things na hindi kalugod-lugod sa Panginoon po. Ang sabi doon, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? So it says in Ephesians chapter 5, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Expose natin to yung mga ganitong gawain po. Amen? Yung iba po iniisip nila, basta't nagsisimba ka lang, ligtas ka na. Once saved, always saved. Iba naman po sobrang nagtitiwala sa kalakasan at talino nila. Diba? Iba naman po kailangan gawin nila to para mapansin ako ni Lord. Amen? Kung ano-anong pinapakinggan, pinapanood, kaya naliligaw. Saan-saan umahanap ng sagot sa problema, saan-saan lumalapit para sa kagalingan. Sinisisi ang Diyos kapag may masamang nangyari sa kanila. Nagtataka kung bakit nauubos ang pera. Bakit nga po? Bakit mahirap? Kasi nga po isang bagay din. Hindi ka marunong dumisiplina sa pera. Wala tayong disiplina sa pera and hindi natin alam kung paano i-honor ang totoong nagbibigay ng pera. Amen? Pabalik-balik sa church, pero hindi naman ina-apply ang narinig na turo. Amen? Ibig sabihin ko lang po dito, naghahanap tayo ng kasagutan para maintindihan ang buhay o mga nangyayari sa buhay natin. Pero isa lang po ang sagot at katotohanan. John 14:26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Holy Spirit is our teacher, counselor, advocate. We need guidance from the Holy Spirit so we can only find the truth if we listen to the Holy Spirit. John 14:6, I am the way, again, the truth. So, ibig sabihin si Lord lang katotohanan and the life. Amen? Kaya ang mga sariling pangunawa at maling paniniwala natin, isuko na natin sa Lord through His Son, Jesus Christ. Kasi malino po na sinabi ng Lord, manampalataya tayo kay Jesus. Siya ang magbibigay buhay at magtuturo sa iyo ng mga bagay dito sa mundo. He will lead us to the truth because truth will set us. Amen. So the last question po is, mabilis na lang po to. Giving importance to freedom in Christ. Minsan, ito po nakakalungkot eh. Yung freedom po na ipinagkaloob ng Lord sa atin, inaabuso natin. Amen? Minsan naaabuso po natin yung grace, yung love ng Lord sa atin. Amen? Pero paano po, sobrang pag-aabuso mo, mali yung paggamit mo ng kalayaan na binagkaloob sa iyo ng Panginoon, bukas hindi ka na nagising. Bukas wala nang second chance. Kaya alagaan natin, kapatid, yung freedom na ipinagkaloob sa atin. You are free to choose. You are free to choose. But you are not free from the consequences of your choice. Amen? Hindi ko na po babasahin yung ano. Okay lang po, for the, bago tayo end. Pwede po bang sabihin natin to? Kasi ang ganda-ganda po dito, ang ganda po na sinabi dito ni Apostle Paul. At least alam po natin kung paano natin panghahawakan ang pananampalataya natin sa Panginoon. Yung kalayaan na ibinigay niya sa atin. Pwede po bang basahin natin yun? Kaya po bang basahin? Okay. Sige po, sabay-sabay tayo. Ako'y namatay sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayoy mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang gandahang loob ng Diyos kung ang tao'y nagpapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Amen. Thank you po. Katulad ni Apostle Paul, kung nahanap na natin ang Panginoon sa buhay natin, kapatid,
ganun din po sana tayo. Tanggapin natin yung pananampalataya natin na siya ng buong puso. Kung kailangan ipaglaban mo, ipaglaban mo. Amen? Laban sa kagustuhan ng laman mo, laban sa mga bagay na hindi totoo na sumasalungat sa katangian ng Panginoon. Amen? Sabi ni Paul sa chapter 4, parang isang damit daw po, na pag sinuot na, tinanggap natin si Lord na ng palataya tayo sa Kanya, suot-suot natin lagi, nakikita sa atin, kasama natin ang Panginoong Jesus. Amen? Let's seek Him with all our hearts. Nasa Diyos ang lahat na kailangan natin. Ganun pahalaga natin ang freedom na galing sa Diyos. Amen? Dito na po ako magtatapos. Yes, tapos na ako, AJ. Conclusion, ang nais ng Panginoong Jesus, manampalataya ka sa Kanya. Hanapin mo siya, kilalanin mo siya. Paano siya namuhay sa mundong to na may kabanalan? Paano siya nagmahal? Dahil sa kabanalan, may kalayaan. Seryoso ang Lord sa ginawa niyang pagpapalaya sa atin. Seryosohin din natin na maging malaya para sa Kanya. Amen.